pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 4:16-22. Iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ibinigay ng Diyos ang buhay. Si Abraham ay sumampalataya na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay sa mga patay, kaya't kayang gawin ng Diyos na siya ay maging ama ng maraming bansa. Ito ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Hindi lamang para kay Abraham ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi para din sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na namatay para sa ating mga kasalanan at kanyang muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Tayo na sumampalataya na binuhay na muli ng Diyos ang Panginoong Hesus ay ibinilang din niya na matuwid. Si Kristong muling nabuhay ay ibinigay ng Ama upang manahan sa atin, kaya tayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo. Awit 2:6-9. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa Siyon sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ibinigay upang tayo ay maging anak ng Diyos. Ang ipinangakong mabuting balita ay tinupad ng Diyos nang muli niyang buhayin si Jesus, gaya ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Nang ating ipahayag si Jesus na Panginoon at sumampalataya tayo sa ating puso na binuhay siyang muli ng Diyos, ay iniligtas niya tayo. Kay Kristo Jesus, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kay Kristo, tayo ay mga binhi ni Abraham at mga tagapagbana niya ayon sa pangako. Unang Juan 4:7-10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ibinigay ang anak upang tayo ay mabuhay. Tayo noon ay mga patay sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa mayamang awa at malaking pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya sa atin si Jesus na kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay. Ginawa niya ito noong tayo ay makasalanan pa. Tayo ay iniligtas ng Diyos at kanyang muling binuhay at pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan.
Sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Juan 3:13-16. Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay na nasa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus ay ibinigay ng Ama upang manahan sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagpatotoo tungkol sa kanyang anak, at ito ang patotoo. Tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ito ay isinulat upang malaman natin na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan, tayo na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. 3 salita. Pagbulayan ang mga salitang ito, ibinigay, tinanggap, at nagkaroon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na namatay, kanyang muling binuhay, iniakyat at iniluklok sa kanyang kanan sa langit. Tinanggap natin ang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil ang anak na muling nabuhay ay nananahan ngayon sa atin. Ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.